Good morning po. Meron po akong ibabahagi na karanasan ko about sa aking panaginip. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Elsa. 35 years old. Nakatira po ako ngayon sa Laguna kasama ang aking asawa at isang anak. Kasalukuyan po akong walang trabaho dahil nag-decide ang asawa ko na sa bahay na lang muna ako para mayroong mag-aalaga ng anak namin. Ang asawa ko nga po pala ay nagtatrabaho bilang security guard sa isang kumpanya sa Alabang. Bago po ako magsimula sa aking kwento ay sasabihin ko lang po sa inyo na wala po akong third eye or kahit anong mga supernatural abilities. So tutuloy ko na po yung kwento ko. Itong karanasan ko ay nangyari noong dalaga pa po ako at wala pang asawa. Noong mga panahon na po yun ay sumasama pa po ako sa aking nanay na magtinda ng isda sa palengke. Araw-araw ay 3:00 pa lang na madaling araw ay gising na kami ni nanay para kumuha ng mga bagong huling isda sa port at maibenta ito sa umaga. Kapag tanghali na ay pinapauwi na ako ni nanay para sa bahay na lang ako kumain at makatipid. 7:00 pa lang ng gabi ay tulog na po ako dahil kinabukasan ay gigising na naman ng maaga para magtinda sa palengke. Araw-araw naman po ay maayos at maganda ang tulog ko hanggang nangyari na po ang mga di ko maipaliwanag na panaginip. Isang gabi habang natutulog ay nanaginip ako. Ang panaginip ko po ay nasa tubig ako at parang nalulunod dahil hindi ako makahinga. Ramdam na ramdam ko po yung mga pangyayari. Parang totoo po dahil pagising ko ay hingal na hingal ako. Nakita ko na lang si nanay na nag-aayos na ng mga gamit at sinabihan ako na bumangon na at baka maubusan pa kami ng grasya. Hinayaan ko na lang po yung panaginip kong yun at dahil baka gawa lang ng pagod. Noong araw din na pong yun ay habang nagtitinda sa palengke ay may bumili kay nanay. Nabanggit nito na may nalunod daw na bata sa may ilog malapit sa palengke. Natagpuan na lang daw na palutang-lutang yung katawan ng bata. Noong una ay naawa lang ako sa bata at walang kaide-ideya na ang mga panaginip ko pala ay totoo. Nagdaan ng mga araw ay normal naman ang pagtulog ko hanggang isang gabi na naginip na naman po ako. Ang aking panaginip ay nagdadrive daw ako at bigla daw po akong sumalpok. Nagising ako na sobrang sakit ng mga binti ko. At mga 30 minutes din po akong di nakalakad nun. Nagpasya ako na di na muna sumama kay nanay sa palengke noong araw na yun. Umaga, habang nagkakape si tatay, ay narinig ko na nakikinig siya sa radyo. Aksidente ko lang napakinggan yung balita sa radyo. Ang sabi po sa balita ay may sumalpok daw na jeep sa isang poste sa isang kalsada sa amin. Nawalan daw ng preno yung jeep at sumalpok sa poste. Ligtas naman daw ang mga pasahero, pero ang driver daw ay kailangan daw putulin ang mga binti dahil grabe daw ang pagkakaipit nito. Dito na ako nagtaka at napaisip sa mga panaginip ko. Dito ko rin napagtanto na konektado ang panaginip ko sa nangyayari sa realidad. Pero nagtaka ako kung paano at bakit ko nararanasan yun. Ilang buwan nang lumipas ay muli po akong nanaginip. At ang panaginip ko po sa pagkakataong to ay nasa madamong lugar ako at may 2 lalaki na paulit-ulit akong ginagahasa. Pilit akong nagpupumiglas ngunit hindi ko kaya ang lakas ng 2 lalaki. Pagtapos ay bumunot ng panaksak ang isang lalaki at paulit-ulit akong inundayan ng saksak sa buo kong katawan. Ramdam na ramdam ko po ang bawat pagsaksak nito sa akin hanggang sa unti-unti akong nalagutan ng hininga.
Nagising na lang ako na humahangos at umiiyak at nasa harapan ko na si nanay. Kanina niya pa daw ako ginigising dahil naririnig niyang umiiyak ako habang tulog. Noong araw na yun habang nasa palengke, kinento ko kay nanay yung mga nararanasan ko. Sinabi ko din na may pinatay sa isang damuhan at kailangan namin yun i-report sa pulis. Pero hindi ko alam kung saan ang eksaktong lokasyon noon. Sinabi lang po ni nanay na panaginip lang yun at hindi maniniwala ang mga pulis dahil malayo ito sa katotohanan. May punto naman po si nanay kaya hinayaan ko na lang po yun. Ilang araw ang lumipas, habang kumakain ay nagmamadaling pinuntahan ako ni nanay. At sinabing naging totoo daw yung panaginip ko. Sinabi niya na may natagpuan daw na bangkay ng babae sa madamong parte ng liblib na lugar sa amin. Puno daw ng saksak ang katawan ng babae. Medyo masangsang na daw po yung amoy dahil ilang araw na daw ito patay. Di daw alam kung sino ang sospek sa karumal-dumal na krimen. Kahit po ako, hindi ko nakita yung mukha ng mga sospek sa panaginip ko. Nagpasya si nanay na isangguni ako sa albularyo para malaman namin kung ano ang nangyayari sa akin. Pero kahit ang albularyo ay hindi may paliwanag ang mga panaginip ko. Ilang beses pa po ako na naginip ng mga ganong kaganapan. Di ko na po maalala yung iba, pero madalas po ay mga aksidente ang napapanaginipan ko. Hanggang sa naglaon ay nawala na lang din po yung mga ganong nararanasan ko. Ngayon na may asawa at anak na po ako ay pinagdadasal ko na hindi maranasan ng mga mahal ko sa buhay yung mga naranasan ko sa panaginip. Kung kakayahan man po yun na pinagkaloob ng taas o sumpa, ay sana hindi na ito bumalik sa akin.